Hi guys! Today, tayo ay pupunta ng Aurora Baler. Kami ay umalis ng around 3 a.m. ng madaling araw from Cubao. And papunta kami ng Aurora Baler. Ang una naming stop ay sa Mother Falls, San Luis. So medyo na-late na kami kasi this is election day. So natulog pa kami ng kaunti para kahit pa paano may tuglog si Mark pabiyahe. Kaya 3 na kami nakaalis. Dapat 12 talaga ang alis namin. Kaso 3 a.m. kami nakaalis kasi umigli pa siya. So ang kasama namin sa aming biyahe pa Aurora Baler ay ang aking sister, si Danny Lee, ang kanyang jowa, ang aking Mudrakels, si Densen, at syempre ang Pancho Fang. Sobrang ganda ng daanan dito. Nagustuhan ng asawa ko yung nadaanan namin papuntang Baler. Smooth na smooth. Tingnan nyo naman ang kalsada, ang view. Super, 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 super nice. 'Di ba? Wala pa kayo sa Baler pero tignan mo naman. Sa view pa lang, busog ka na. Ganyang view. Ang gusto ko pag biyahe. Sobrang ganda. Kukit yung mga puno, no? Ang liliit. Ang parang mga bansot. At sa hindi naasahang pangyayari, kami ay naligaw because kasi datapwat dahilan ay mali ang na-waste ng aking asawa na falls. So, napunta po kami ng Nueva Ecija sa kabilang dako. So, dapat sakto na kami ng Mother Falls pagputok ng araw. Ang problema, naligaw kami. So, nag-another 4 hours na naman kami na biyahe kasi bumalik uli kami and then umikot uli kami papuntang Mother Falls, San Luis. At sa wakas, nandito na kami sa We Love Maria Aurora. Ayan ang aming first view. Tingnan mo naman ang first view, dahil sobrang ganda. Ayan, nagpicture-picture muna kami dyan as usual kasi kami ay dediretso na ng Mother Falls. Nang mamit na namin si Mother Falls, ang pinagmamalakan ng San Luis, ang The Mother Falls. At may nakita pa si Dane na laro. Kakulong na nga, nakita niya pa. Diyos ko, buti na lang nakakulong. Kawawa ka dyan din. Ako, kapag yan nakalabas, pinagtitripan mo yan, ha? Bakit yan? Bakit? Ay, bro. Lalaki na. Lalaki na. Patay tuwi, bro. Habak. At tuloy na ang ating biyahe nang makamtan na natin si Mother Falls. Malapit-lapit naman na dito si Mother Falls. Ilang kembot na lang. Tsaka mag-enjoy ka sa view. Yun nga lang, medyo talagang maano dito. Pakurba-kurba talaga yung daan niya. Pero okay lang din naman yung daan. Maganda naman. Hindi naman siya ganun na lubak-lubak. Kaya walang problema sa biyahe. Ma-enjoy mo rin yung view. Puro puno. Ngayon nga tayo magpa-Mother Falls eh. Ano ba? Kanina pa nga natin hinahanap si Mother Falls. Kanina pa nga natin hinahanap yung Mother Falls sa nakarating na tayo ng Nueva Ecija. Mag-charge ka na. At dito may bayad ang parking, may bayad ang pagpalit ng damit, kahit pag-ihi, pagligo, pagbanlaw, pagdumi may bayad. Meron ding entrance fee na 30 pesos. Tapos ang kanilang tour guide is 300 pesos. Required din yun. And then ang lakaran dito ay 30 to 45 minutes. Hindi naman sobrang nakakatakot yung daan. Okay, sakto lang naman kasi may mga tulay na silang pre-provide. So sobrang ganda nito. As in, sulit ang pagod. Naka-separate video yung aking vlog dyan, ha? Naka-post na yun sa ating YT. Check nyo na lang. So, yan. Fresh na naman ang aming mga ka-fami. At kami ay dediretso na Dipakulao. So, hindi na kami nag-tour nito. Supposedly, magtutour talaga kami dito after namin ng Mother Falls. Kaso nga,
naligaw nga kami, so nasira ang aming itinerary for the first day. So dumiretso na kami ng Dipakulaw kasi medyo malayo, kaya medyo gagabihin kami, kaya hindi na kami tumuloy sa ibang destination sana dito sa Baler. So let's go to Dipakulaw. Syempre kumain muna kami bago kami pumunta kasi nga mahaba-habang biyahe pa papuntang Dipakulaw, Aurora. Itong kinainan namin, hindi masarap. Diyos mio, napaka konti ng serving. Yung isang kanin nila parang isang kutsara lang ata. Diyos ko, mga 2 kutsara, ganun. Sobrang, ay nako, ewan ko na lang. Ay, medyo na, paggabi na, kaya yung view nung papuntang Dipakulaw mismo talaga, hindi na namin siya nakita ng buo kasi nga sobrang ginabi na kami. Tapos, doon sa part na parang, bituka ng manok, grabe. Sobrang yung pressure sa tenga, nakakasuka. First time ko na maranasan yun. Yung ganong feeling na sa sobrang paikot-ikot. Ang ganda ng view, diba? Sayang hindi namin na drone. Nakikita nyo ba yan kung gaano kasigsag yung dinadaanan namin? Hindi ko makita dahil wala akong makita talaga. Tsaka sobrang pagod na ni Mark. Bilib talaga ako sa asawa ko mag-drive. Trusted talaga. Kaya mag-book na kayo sa aming J&J van rental, okay? Ayan, ginabi na kami. So sobrang pagod na talaga pagdating namin sa resort. Jenna. Ay, talagang bagsak talaga. Pero syempre, nag-shot muna sila saglit. And then, natulog na kami after. Dito ko first time makakita na yung araw is pataas. I mean, yung sunset is pataas. Hindi pa baba. Malala. Super ganda. Yan ang unang bumungad sa amin dito sa La Sunshine Resort. Dito kami nag-book kasi kumbaga marami siyang review, marami na rin nag-book, tsaka usually siya ang binubook dito sa Dipakulaw. Nakikita ko sa TikTok, yung mga videos. Maganda naman, tsaka may pool siya. Kaya dito ako na na-decide na mag-book. Ayan yung kanilang lobby and then yung kanilang sa food naman hanggang 6 p.m. lang daw magpaluto. So wala na kaming inabutan. So Tom Goods kami. Pero bumili muna kami sa kanilang tindahan kasi 24 hours naman yung tindahan nila. So ang aming first meal ng gabi dito sa La Sunshine is mga noodles. Malalang noodles talaga. Tig-isa kaming noodles. Yung first room na nabukan ko sa kanila, ang price is 6,000. And then, nag-additional ng 2 person kasi 6 person lang yun. 8 kami. So, 6,800. Medyo hindi namin masyado nagustuhan. Hindi nagustuhan ng mga bata kasi medyo luma na nga kasi talaga. Tapos, nakakatakot pa yung color ng house, yung loob. Hindi siya ganun kaganda. So, it's a great good morning. Super ganda ng view dito. Nakita nyo ba yan? Sa view, check talaga sa view. Sa sand, check. Sa dagat, hindi siya 100% na gusto ko. Pero, okay na. Pero mas gusto ko pa rin sa Zambales kaysa dito. If ever na magko-compare, mas okay ako sa tubig ng Zambales. So, ayan, nag-inquire ako for our second book kasi ibubook ko siya sa kabila na kasi nga ayaw nila yung una naming room. So, dun kami sa apartment na tinatawag nila. Mamaya lilipat kami dun. So, nag-decide na kami mag-swimming. So, nagpalit na kami ng swimming attire. Ayan, si Janjan nandun na. Alam niyo naman yan. Kahit mag-isa lang, lalangoy talaga yan. Kahit hindi niya pa kilala ang dagat.
Ayan, nag-emote-emote muna ako dyan. Di ba, ang lakas ng loob ng ating negrang madam. Ang inyong negrang seller, ang lakas ng loob mag 2-piece. Wala naman masyadong tao, kaya okay lang yan. Okay. Good day, good night. Oh shit. Chumi. Negro na ako pag uwi. What's up, Mike? Medyo maalon din ang dagat dito. Hindi siya payapa. Pero okay lang din naman. Ako kasi medyo hindi ako naligo masyado talaga. More on nagpicture lang ako dito. Lumublob lang ako kasi nga syempre bibilit din ako naman. So nilubluban ko naman siya. Medyo hindi lang talaga ako masyado nag-enjoy. Okay lang din naman siya. Pero kasi mas na-enjoy kasi ako sa mga falls. So kaya hindi ko siya masyadong na-appreciate yung dagat nila dito. Kasi nga na-amaze ako sa mga falls. Kasi first time ko din na makarating sa mga falls na ganun kaganda. Doon kami naka-check-in sa dulong-dulo. Doon ang pool. Super init. Na-demonyo pa nga akong sumayaw, diba? Kaya pa marunong mag-tiktok talaga. Hindi ko alam yung mga yan. Ito ang view mo pag dito ka nag-check-in. So, 12 na, kaya lilipat na kami doon sa room na pag-check-in na namin the next day. Yan. Papakita ko sa inyo, pupunta namin. Doon lang din yan malapit. Yan yung mga room na pinuntahan namin. First day, yan, ganyan siya. Para siyang lumang diba? Yung mga kahoy-kahoy. Yung bago nila, yung apartment, parang semento na siya. Dito kasi sa mga kahoy-kahoy, parang ang daming mga insekto. Tapos, alam mo yung, may mga anay-anay pa. Pero parang mga nire-renovate naman nila yung kanilang mga lumang room siguro. Under renovation pa. May mga ginagawa pa. Nandilipat kami doon kasi kami ay lalabas. Magde-dinner magla-lunch kami and then pupunta na kami ng Baon Falls sana. Para kami ay maligo doon. Malapit lang yun dito. Sobrang lapit lang. Maganda sa loob, no? Itong room ay good for 8 packs na siya. Tatlo yung aircon, may 2 room na, may CR. Ang price naman nito ay 8,000 na. Pero medyo mas malaki siya kaysa dun sa kabila na 6,800. So mas okay talaga to. Ito kasi hindi siya bakante kahapon, kaya dun kami nakapag-book sa luma. Ayan, dito okay na. Tapos tapat pa siya ng swimming pool. Last sunshine. 3 ang aircon niya. Extra. Sulit na din. Tapos may mga extra bed siya para sa mga extra person sa labas. Tapos, room 2. May Gio. Gio. Ganda dito, eh.
po. Sino ba isiya po? Bibili ako ng tawag dito. Wala ako ngayon. Masarap yan. Ayun, nag-check it din yan dun sa atin yung mga nakaputi mo. So, dito kami nag-lunch. Medyo mahal siya, tapos hindi masarap yung pagkain. Tapos, sobrang tagal ng serving. Alam mo yung tapos na yung kasama mo, yung isang order Pili ka hindi na pa dumadating. Na iti-take out mo na lang siya sa sobrang tagal. Tapos, self-service pa siya. As in. Meron akong nakainan kami the next day. Ayun na yung binalik-balikan namin. And that's it for our part 1 sa aming biyaheng ni Bacolao, Aurora. See you on our part 2 and 3. And that's it. Bye!